Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. It's a blessed Saturday, no? And today ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya po ako uli ng kalakasan, ng aking pangangatawan, ng wisdom at ng buhay na patuloy ko pong bigay sa inyo yung mensahe ng Panginoon at talaga po tunay na dakila ang ating Panginoon at hindi niya tayo binibigo. Maikli lamang po ang aking mensahe and this is about working out our salvation. So, maaaring naiisip nyo rin na ang Panginoon, binigyan niya tayo ng grace, ang regalo. Siya po ay namatay sa krus at tayo ay biniyaan niya ng kaligtasan. Ito ay libre at tatanggapin lamang natin. Ngunit ito lamang ba ang ating gagawin? Tatanggapin lamang ito at ito ay tapos na. Alamin natin ngayon sa video na ito at samahan niyo po ako at pag-aralin natin ng maigi kung paano natin make sure no ang kaligtasan natin mula dito sa lupa papunta sa langit. So sandali po tayong yumuko at manalangin at humingi ng presensya sa ating Panginoon. Father in heaven, thank you sa araw na to, Lord. Pinupurit dinadakila ka namin, Lord. Maraming salamat sa inyong kabutihan, sa kadakilaan, sa pagpapagaling ng aming mga karamdaman at binigyan mo kami ng kalakasan at wisdom sa araw na ito upang pag-aralan ng iyong salita. Nawa, Panginoon, linisin niyo po ang aming puso, alisin niyo po ang mga masasamang bagay sa aming puso upang kami po ay humarap sa inyo, maging malinis, aralin ng iyong salita. Lord, guide us through to your word na aming pag-aaralan ng iyong salita. Lord, we love you and thank you in Jesus' name. Amen. So, akin ko lamang pong i-share, no? Sinabi ni Paulo sa Ephesians 2, chapter 2, verse 8 to 10. Sabi niya dito, God saved you by His grace when you believed and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done, so none of us can boast about it. For we are God's masterpiece. He has created anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. So, ang ganda ng mensahe dito ng Ephesians, talagang napakaklaro dito ni Paul na tatanggapin lamang natin ang grace o ang biyaya ng Panginoon at tayo may liligtas. Kaya talagang napakabuti ng Panginoon. Kaya nga po siya yung namatay sa krus upang tayo yung pangbayad doon. Dahil sabi nga po sa Roma, 'di ba? The wages of sin is death. Kasi po tayo long ago no sa si Adan at Eva pa lamang po ay talagang nagkasala na at talagang binrake yung bondage ng Panginoon between man and God dahil nga po kinain nila yung forbidden fruit. Kaya nga po tayo ay talagang mamamatay na and diretso na po tayong lahat sa impyerno. Sabi din sa Roma na everyone is fall short, wala pong tama, wala pong sasapat no sa kaluwalhatian ng Panginoon kaya tayo po ay lahat ay dediretso sa impyerno. Ngunit napakabuti ng Panginoon dahil instead na tayo po ay mapunta sa impyerno, siya yung pumunta sa impyerno. No, siya yung nag-experience ng impyerno para sa atin. Ginapos siya, pinako siya sa krus, nilatigo siya, pinagsaksak siya, pinagdudura siya, lahat na ng masasakit na salita yung tinanggap niya upang kabayaran dun sa kasalanan natin, upang substitute natin. Kaya nga sabi niya, na whoever believes in Him will not perish but have eternal life. So tayo ay kailangan lang maniwala. We just have to believe. And yes, we will be saved. Totoo po yun at talaga pong napaka powerful ng ginawa ng Panginoon dahil siya po yung naging sacrificial lamb upang tayo ay mailigtas. Ngunit merong mga question na nangyayari ngayon sa modernong pamumuhay natin dahil syempre katapos natin tanggapin ng Panginoon ay magtatapos na nga ba doon? Doon na nga ba magtatapos ang ating duty bilang isang Kristiyano? Well, yun po ay isang malaking kasinungalingan, no? Yung sinasabi natin na once saved, always saved. Tulad nga po ng previous videos ko, ito po ay galing sa demonyo. Kasi nga po, itong klase ng gospel na ito is bibigyan tayo ng pag-uugali na maging relax, no? Maging complacent, maging tamad. Kasi ang Panginoon ayaw niya ng tamad, ayaw niya ng complacent. Gusto niya lagi tayong guarded, 'di ba? Lagi kayong maging handa. So, ang once save always save na turo na pag na-save ka na is wala na talaga. Totoo naman 'yun, wala na talaga. Ang kaso, walang makakaagaw sa walang makaka-snatch sa sa kamay ng Panginoon. Ngunit hindi sinabi ng Panginoon na hindi ka pwedeng lumabas sa kanyang kamay.
No, no one can snatch you from the Lord. Totoo po yun. No one can snatch us from the Lord. Death, ano man yan, kalaban man, hindi tayo mananakaw. Pero, binigyan tayo ng free will ng Panginoon at pwede tayong umalis sa kanyang kamay. So, kung nandito tayo, walang walang makakasa ito yung kamay ng Panginoon 'no, makapit 'yan, walang makakuha. Kaso 'pag nagpumiglas tayo, puwede tayong umalis, walang makakakuha diyan. 'Pag sinabi ng Panginoon na, "No one can snatch you from me," wala talaga. Kasi ang Panginoon talagang consistent at totoo ang Panginoon. "I truly tell to you," 'di ba, sabi ng Panginoon, "I truly." Laging truly lang, laging totoo lang. Pero ikaw, pwede kang umalis diyan, pwede kang bumitaw, pwede kang umalis. That's why sabi nga ng Panginoon, 'di ba? Apart from me, you are nothing. Apart from the vine, pag dumisconnect ka sa vine, dumisconnect ka sa Panginoon, mabubulok ka. Lahat ng mga bagay na aalis sa Panginoon, lahat mabubulok, walang mangyayari sa'yo. Totoo 'yun. Bakit sinasabi ng Panginoon? So, kung gano'n, kung gano'n man, bakit sinasabi ng Panginoon 'yun kung talagang once saved is always saved na tayo, once na tinanggap natin siya, wala na kasi nga binibigyan pa rin tayo ng warning ng Panginoon dahil ang demonyo gagawin at gagawin niya ang paraan para talagang madamay tayo mapunta sa impyerno. So, bibigyan ko kayo ng isang napakagandang example na warning ni Paul 'no, sa mga taga-Philippians. Sabi niya dito sa Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Ito maikling message lang 'to pero powerful na sinabi ni Paul. Sabi niya, Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which work in your both to will and to do of His good pleasure. See, sabi ni Paul dito, hindi natin kailangan pagtrabahuan yung salvation natin, pero we have to work out. 'Di ba? Kailangan nating palakasin pa, kailangan natin i-workout, kailangan natin i-continue grinding, 'di ba? Tulad ng mga previous video ko, kailangan nating pagtrabahuan yung nakuha na nating grasya. So, eto yung grace, no, binigay natin, kinuha natin, aalagaan natin ngayon yan hanggang sa dumating ang ating Panginoong Kristo. Di ba nga, sabi ng Panginoon, ay sabi din ni Paul, sabi ng Panginoon kay Paul, na sinabi niya, di ba, sabi niya, I have finished my race, no? I have fought a good fight. So, ang salvation is parang ano rin yan sa gym, no? May hinahanda tayo. Sinasabi ni Paul na maging handa, kailangan tayo maging kondisyon, no? I-kondisyon natin yung mga pangangatawan. Kumbaga lalaban tayo sa sports, sa Olympics. 'Di ba bago ka lumaban sa isang Olympics, kailangan nakakondisyon ka, kailangan nagpa-kondisyon yung muscle mo, endurance, lahat ng mga training, no? Kaya nga yun, ang training natin is yung word ng Panginoon, praying, no? Devotion sa Kanya, yung worship natin sa Kanya, kailangan lagi natin siyang wino-workout, no? Yung word niya, kailangan nating minamaster. Kasi nga, yun yung magiging gasolina natin, yun yung magiging fuel natin para yung Holy Spirit natin is lumalakas. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, lagi niyong punuin yung oil nyo. Daw yun, hindi nag-workout, natulog, nag-relax. Kasi nga sabi nila, once save, always save, no? Yung parables ng Panginoon, hindi sasabihin ng Panginoon yun ng walang dahilan, ng walang sense, because it makes sense. Kasi nga naman, no one can snatch out from the hands of the Lord. Pero pwede tayong umalis dyan. Gusto natin. Kasi nga, ang Panginoon, kung talagang controlling ang Panginoon, nung umpisa pa lang, dapat hindi na kinain ni Adan at Eva. It makes sense, di ba? Totoo naman, di ba? Kung talagang sabi ng Panginoon, hindi, ikaw gusto mong kainin yung prutas, hindi kita pakakawalan, hindi ka makakaalis dito, hindi mo makakain yung prutas na yan. 'Di ba? Pero nakain ni Adan at ni Eva. Ibig sabihin, free will nila 'yon at gusto nila 'yon dahil nga naloko sila ng kalaban. Kaya ngayon tayo din, free will pa rin natin kahit nailigtas na tayo ng Panginoon, nasa sa atin pa rin kung i-workout natin yung salvation natin o talagang mabubuhay na tayo dito sa mundo. Lagi na lang tayong magfe-Facebook, lagi na lang tayong busy sa trabaho, sa kung ano-ano, mas uunahin na lang natin yung mga bagay-bagay dito sa mundo kaysa sa mundo. Sabi nga dun sa may previous video ko 'no, gusto mo ma-attain lahat ng bagay sa mundo 'no, gusto mo ma-attain yung kayamanan, status 'no, gusto mo magkaroon ng maraming savings 'no, wala namang masama diyan kasi binibigay ng Lord 'yan. 'Pag niloob niya, ibibigay niya sa'yo. 'Di ba nga si King Solomon nabigay niya lahat, sabi niya, "Hilingin mo lang ang gusto niya wisdom." And pagkatapos ng wisdom, lahat na nakuha niya na. Lahat naman makukuha natin 'yan, pero ano ba talaga yung puso natin? Ano ba yung gusto ng puso natin, 'di ba? Mga kapatid, lahat tayo mga Kristiyano na naniwala na sa Panginoon at tumanggap na sa Kanya,
niya. Gusto natin, ang aim natin is to heaven. Ang kaso, ang tanong ko, ito ang tanong ko ngayon, yung mga bagay ba na ginagawa mo dito sa mundo ay makalangit ba o makamundo? Yung bang ginagawa mo na hindi nakikita ng mga pastor, ng mga magulang mo or ng asawa mo or whatsoever ng mga kaibigan mo, yan ba ay makalangit o makamundo? Sabi nga ng Panginoon, 'di ba, i-judge niya tayo based sa ating gawa, 'di ba? Based sa ating action. Ano man 'yan, kung ano man 'yan, i-judge tayo ng Panginoon, haharap tayong lahat sa kanya. Pero alam niyo mga kapatid, nasa sarili pa rin nating desisyon, no? Ang Panginoon nandiyan siya, no? In control ang Panginoon, walang duda. Ang Panginoon ay mapagmahal. Walang imposible sa Panginoon. Pero magtataka ka, ang Panginoon sobrang loving niya, sobrang kind niya. Ayaw niya tayong maging robot. Ayaw niya tayong kontrolin. Gusto niya magkaroon tayo ng sariling pag-iisip, sariling desisyon. Gusto niya kusa kang magwo-workout, kusa mong i-workout yung regalong binigay niya sa'yo, kusa mo siyang susundan, kusa mo siyang tutularan, gagayahin, no? Mga kapatid, alam nyo, sa panahon ngayon, ang kalaban marami na pong estilo, marami na. Social media, teknolohiya, no? Pera, lahat ng pangangailangan sa mundo. Pero alam mo, lahat ng mga ito binibigay naman ng Panginoon. Sabi nga, 'di ba? Kahit yung mga ibon, 'di ba, kumakain. Kung ito yung lagi nating wino-worry, sabi nga ng Panginoon, do not worry about anything, instead pray about everything. Lahat nga sa Bible kumpleto na. Kaya nga alam mo, mga kapatid, kung talagang magbababad tayo sa salita ng Panginoon, magkakaroon tayo talaga ng talagang nakakagulat na wisdom, nakakagulat na revelation lagi sa Panginoon. Kaya ang ang pagtitiwala sa Panginoon ay napakabuti, pero dapat din natin tulungan, no, ang ating banal na spirito na ibinigay sa atin ng Panginoon, na kailangan nating i-workout to, kailangan natin palakasin ito. Ako po talagang nagre-wrestle din ako dito sa paniniwalang to, no, sa faith ko sa Panginoon, kasi nga gusto ko rin naman mag-i-enjoy yung buhay ko dito sa mundo, no. Though na-enjoy ko naman na ngayon simula nang na-realize ko yung mga salita ng Panginoon, no. It's just that kontrolado ko na, kinokontrol ko na. For example, mahilig din ako sa mga movies na mga unchristian, pero pag napapansin ko, pag yung mga sinasabi nila is again God, nagkakaroon ako ng conviction. Pati yung mga music, ganyan, yung mga games, minsan pag parang hindi na maganda, parang naaano rin ako eh. Kumbaga nako-convict ako na parang hindi to heavenly eh. Hindi to heavenly, makamundo to. Kasi iniisip ko rin na sa langit ba, nagfe-Facebook pa ba doon, nagchichismisan pa ba doon, nagmumurahan pa ba doon, nagyayabangan pa ba doon, nagiinggitan pa ba doon? Kasi dapat you have to question yourself as well kung paano ka nabubuhay. Kasi ito yung preparation eh. Paano ka mabubuhay sa langit kung way ng pamumuhay mo dito is salungat sa heavenly things. Kaya nga 'di ba sabi ng Panginoon, do not think about earthly things but instead think about heavenly things. Kasi nga doon yung papuntahan natin eh. Pinaghahandaan natin. Kaya kung nasaan yung puso mo, kaya mas maganda lagi nating i-examine yung puso natin, na si Lord pa rin ba yung puso natin, nasa kanya pa rin ba, nakatingin pa rin ba tayo sa Panginoon, na kasi o talagang nagkakalat na yun, no, yung paningin natin. Kaya nga sabi lagi ng Panginoon, 'di ba? Yung wide na daan papunta sa destruction, sa kapamakan, maraming pupunta doon. Pero yung narrow gate, dito mahirap to, i-deny mo yung sarili mo. Kasi nga, pag dineny mo yung sarili mo, mas humihina yung sarili mo, mas lumalakas naman si Jesus Christ sa puso mo, mas siya yung nangunguna sa mga desisyon mo, sa mga approach mo, sa mga reaction mo, sa mga sitwasyon, sa mga kapwa mo tao, kung ano man yan, sa problema, sa karamdaman. So, ano man yung mga problema, siya yung nagre-react para sa'yo, yung Holy Spirit, hindi na yung laman mo. Hindi na yung kunwari, minura ka, gusto mo, mamumurahin ko rin to, sinampal ka, mananampal ka rin, no, na-offend ka, o offend mo rin, 'di ba? Hindi na ganoon eh, kasi nga humihina na yung laman mo, humihina ka na, mas lumalakas yung Holy Spirit. Kaya lagi nating palakasin yung Holy Spirit. Kaya nga kailangan natin i-workout. Napaka-importante ng wino-workout natin through His Word. Kaya nga yung Word ng Panginoon ay napaka-powerful. Ito yung magiging fuel natin, yung oil, yung gasolina natin, para talagang ma-sustain nyo yung araw-araw nating laban dito sa mundo. So, yun lamang po mga kapatid. Maraming maraming salamat po. God bless to you all.